Negosyante. 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 Mabuti. GG. GG. Ano ang mga plano mo ngayon? Uuwi para pumili ng manugang na babae. Tara, halika't tingnan ninyo. Tingnan ninyo ang anak ko, 25 taong gulang, 19 na ari-arian, iba't ibang tindahan, daang milyon ang kita kada taon, 6 na PA at 1 pulgada ang taas. Gwapo. Sa ngayon, naghahanap lang siya ng babaeng tapat at may mabuting kalooban. Napakaganda ng kalagayan ng pamilya ninyo. Bakit kayo nag-aalala na makahanap ng kapareha? Baka may problema sa kanya. Biro lang. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, malakas ang bato ng anak ko, minana sa akin. Hihi. Syempre, bago ang kasal, maaari silang magpa-check up. Huwag kang mag-alala dyan, dahil masyadong abala sa trabaho ang anak ko, walang oras. Kaya, gusto kong humanap ng isa sa loob nitong maliit na grupo, ang pinakaangkop para sa pag-aasawa. At saka, maaga namatay ang asawa ko, ang babaeng papasok sa aming pamilya, ay tiyak na hindi mapi, maasahan mo, ha? Hoy, wala na ang asawa mo, malakas ang bato mo, bata pa ako. Bakit hindi tayo mag-usap? Eksakto, eksakto. Ay nako, pasensya, may gagawin pa ako. Huwag kang umalis. GG. Umuwi ka at hindi mo man lang sinabi sa akin. At napunta ka rito para ipag-blind date ako. Nakakatawa ito, may gusto na ako. HMM. Mukhang maganda. Gayunpaman, ang manugang na babae ng pamilyang G, ako mismo ang pipili mula sa kanila. Ikaw mismo. Tama. Ang magiging manugang na babae ng pamilya G, ang mamamahala sa kalahati ng ari-arian ng pamilya G. Kaya, kailangan tayong maging maingat. Tay. Kaya, paano mo balak na subukan ang iyong magiging manugang? Sekreto yan. Tara na. Itong magiging biyanan kong lalaki, ano ba ang estado niya? Ano ba ang posisyon niya? Ang anak niya ang nagkakandara pang makapag-asawa sa anak ko. Hindi naman desperadang mag-asawa ang anak ko sa kanya. Sinabihan niya akong hintayin siya sa lobby. Masakit na ang mga binti ko sa pagtayo. Tingnan mo kung anong oras na. Ano ba yan? Maria. Kailangan ng appointment para makapasok sa G-Corp. Dito na lang tayo maghintay para ipakita ang ating katapatan. Mamaya, kapag nakilala na natin ang magiging biyenan kong lalaki, dapat talagang magpakabait ka. Ang magiging biyenan kong lalaki ay hindi ordinaryong tao. Siya ay isang kilalang negosyante. Maraming gustong makalapit sa kanya, pero hindi man lang sila makakuha ng meeting. Tama, ang makapangyarihang negosyante. Totoo talaga yan. Hihi. Ma, sa sandali, titiyakin kong alagaan siya ng mabuti para makapag-asawa ka ng maayos sa pamilya. Oo, pagdating ng panahon, hindi lang ako, ang buong pamilya nating Lin, ay magbabago ng lubusan. Pero, hindi ko pa nakikilala ang magiging biyenan kong lalaki. Ano kaya ang itsura niya? Hindi ba halata? Isang negosyante na mahigpit na humahawak sa mundo ng negosyo ay dapat na pambihira. Makakilala mo siya agad sa isang grupo. Habang hinahanap natin ang mapapangasawa mo, magandang pagkakataon din itong tingnan kung ano na ang kalagayan mo, anak. Hindi ba yan? Isa sa mga magiging manugang ko. Ay nako, ang aga-aga naghihintay na para sa akin dito. Ang bait naman. Manugang. Ay nako, ang bait naman. Ha? Alam mo, ako ay isang taong gustong manatiling simple. Dahil malalim kong naiintindihan na ang tahimik na ilog ay malalim. Yan ang paraan para tumagal. Nababaliw ka ba? Sino ang manugang mo? Umalis ka dyan. Amoy hirap ka. Kung makakaabala ka sa akin sa pakikipagkita ngayon. Parating na, Jin Juan. Gigi, ako ang iyong magiging manugang na babae. Narinig ko kay Yuan na nakabalik ka na. Maaga pa lang, nandito na kami para hintayin ka. Ay,
Mga biyenan, sa wakas ay nakilala rin kita ngayon. Ang tanga-tanga talaga ng batang ito. Ilang taon na ba siyang kasama ni Yuen? At Gize, Jay pa rin ang tawag sa'yo. Itay na lang ang tawag mo sa akin. Ano nang pinag-usapan niyong lahat? Ako ang bagong general na manager sa Huada International. Honey, hindi naman siguro tayo nagkamali ng tao, ano? Imposible yun. Tiyak na darating si Gigi sa kumpanya, sa lalong madaling panahon. Nagpaimbestiga ako. Bukod pa riyan, sa kanyang kilos at pananamit. Siya ang pinakapansin-pansin. Paano tayo magkakamali? Pakiusap, huwag nang magbiro. Sa lahat ng mga tao rito, ikaw lang ang may dating, nakarapat-dapat sa isang dambuhalang negosyante. Higit pa riyan, halos magkakapamilya na tayo ngayon. Iyan ang panganay na anak na babae ng pamilyang Lin. Yamang nagkakamali sila sa akin. Bilang isang dambuhalang negosyante, maaari ko namang gamitin ang kanilang estado para masiguro ang aking posisyon sa Huada International. Ay, ikaw pala. Gigi, Anong ginagawa mo? Ganyan-ganyan ang pagtapik at hampas. Hindi ba yan madumi? ako ito, ang panganay na anak ng pamilyang G. Nakalimutan mo na. Noong high school pa tayo, nagkating pa nga tayo ng magkasama. May naalala ka na ba? Ayon sa pagkakamag-anak, pinsan kita. Ah, ikaw pala. Eksakto. Ha? Mga ilang dekada na ang nakalipas. Pinalayas ka ng pamilyang J, isang ulila. Marami na akong nakikitang tulad mo. Ngayong nakikita mong maayos ang buhay ko. Gusto mo akong makisipsip ha? Pasensya na, wala akong kamag-anak na tulad mo. Ano ba yan? Gaya mong hamak. Gusto pang magpanggap na kamag-anak namin. Karapat-dapat ka ba? Biyenan, tingnan nyo, malapit na ang oras ng hapunan. Magsimplehan na lang tayong kumain. Kami na ang mag-aalaga. Biyenan, dito po. Mukhang ang dalawang yun ay habol lang sa yaman ng pamilyang G. Anak, ang paghuhusga mo ay hindi maganda. Hindi ba yan ang anak ng pamilyang Shang? At yang paslit na yan ay magkamukha talagang magkasintahan. President Shang, pinakabagong balita, ang Business Emperor, ay kinuha na ng pamilyang Lin. Huli na tayo ng isang hakbang. Ano na ang gagawin natin ngayon? Hindi pa naaayos ang krisis ng conglomerate at ngayon ay kinuha na siya. Malamang na magbabangkarote ang kumpanya. Malaki at pino. Pasado naman ang hitsura. Hindi lang alam kung mabait ang puso. Tito, ayos ka lang ba? Tingnan mo ang katawan mo. Sir, okay ka lang po. May nasaktan ka ba? Hindi ko maigalaw ang mga binti ko. Sa tingin ko na bali, ano na ang gagawin ko? Wala na, sira ang binti ko. Hindi ako makagalaw. May buong pamilya akong binubuhay. Tsaka, may anak akong lalaki. Hindi pa nga siya ikinakasal. Kailangan namin ng pera para sa kotse at bahay. Kung hindi na ako makalakad, ano na ang kakainin ng pamilya ko? Sige, tama na yan. Mukhang, ayaw pang panagutan ng batang to. Maganda ang mukha, pangit naman ang ugali. Sir, pakikuha po itong card. Walang password. Kahit hindi kita nabangga, dahil sa kin ka nahulog. Ang ilang milyon dito, para na iyan sa gamot mo. Ang huli, suplado. Ito naman, baka tanga. Ginoong Shang, hindi mo ba nakikita? Isang manluloko lang siya. Bangkarote na ang kumpanya, iyan ang katotohanan. Mahirap ang panahon para sa lahat. Dapat tumulong tayo kung saan kaya. Ay nako. Anong sinabi mo? Bangkarote. Anong bangkarote? Ginoong Shang, panlilinlang lang ng pamilya Lin ito. Una, ninakaw nila ang lalaki mo sa anumang paraan. At ngayon, Ang card na ito, pakikuha mo. Kusang loob kong ibinibigay ito sa'yo. Pakiusap, itago mo. Sapat na siguro ito para mabuhay ng maayos ang pamilya mo. Ang batang ito, kahit na bangkarote na ang Shang Group, may ganyan pa ring klaseng dating. Kalmado at mabait ang puso. Sobrang galing. Bata, maaari kitang tulungan. Ayusin ang kalagayan ng pamilya Shang ngayon.
Tama ba ang naririnig ko? Ikaw, paano ka tutulong? Pwede bang tumigil ka sa paggulo dito? Dito mo ibigay. Bumagsak na ang mga hawak. Nasira na ang pondo. Nakasabit na sa patalim ang pamilya Xiang. Pwedeng mangyari ang pagkalugi kahit kailan. Pero, maaari kitang tulungan. Totoo nga ang sinabi mo tungkol sa pamilya Xiang. Ikaw, maaari mo ba talaga akong tulungan? Hello. Okay, naiintindihan ko. Ginoong Xiang, ang hinahanap mo ay pumayag ng tumulong at mamagitan. Ang mga miyembro ng lupon ay naghihintay sa desisyon mo. CJ, Hindi ka pwedeng umalis ng ganyan. Hindi pa lubusang gumagaling ang sugat ko. ako ang mananagot sa sugat mo. Paano kung sumama ka muna sa amin? HMM. Tapat at makatarungan. Tamang pagkakataon para makita kung paano haharapin ang batang ito. Ang gusot na ito. Tingnan kung karapat-dapat siyang maging manugang ng pamilya G. Hintayin mo ako. Teka. Tatay, ang tatlong ginoong ito ay ang pinakamahuhusay na negosyante sa larangan ng negosyo. Huwag kang mag-alala kung sabay-sabay tayong papasok sa merkado. Tiyak na makakalampag ang pamilyang Xiang sa krisis na ito. Para sa kabutihang ito. Ako, si Xiang, ay hindi ito malilimutan. Sa totoo lang, may hihilingin ako sa inyo. Sige, Ginoong Xiang, ang iyong anak na babae ay mahinahon ng ugali ngunit matalas kumilos. Kami pong tatlo ay narito dahil hinahangaan namin siya. Kung, sa pagkakataong ito, may sino mang makatulong sa pamilyang Xiang sa pagsubok na ito, marahil kayo, Ginoo, ay maaaring ipagkaloob ang kamay ng inyong anak sa isa sa amin. Hindi, ang aking anak ay nakapangako na sa pamilyang G. Mula ngayon, huwag na ninyong muling banggitin ito. Ang pamilyang G, alam kong ang iyong anak. Ang magiging manugang ng emperador ng negosyo. Gayunpaman, hindi ninyo naanyayahan ng matandang Panginoon, hindi ba? Sa ngayon, bukod sa amin, sino pa ang maaasahan ninyo? Gusto mo ba talagang magbangkarote ang pamilyang Xiang? Nanggugulo ka ba sa akin? Nanggugulo? Hindi naman. Upang mapili bilang manugang ng pamilyang G, dapat ay may pambihirang katangian siya. Lahat ay humahanga sa kahusayan. Bukod pa rito, patas kaming nakikipagkompetensya. Tama na. Sumasang-ayon ako. Shishu. Tatay, kailangan nating gumawa ng desisibong hakbang. Kaunti na lang ang oras ng pamilyang Xiang para bumaliktad ang sitwasyon. Well, may lakas ng loob ka. Marahil hindi lang talaga ito ang kapalaran ko. Wala akong paraan upang matanggap ang mga aral at gabay ng emperador. Ni makapiling ang matandang Panginoon upang tuparin ang aking mga tungkulin bilang anak. Mga Ginoo, dito po. Ang mga baguhan na ito, ang mas malamang na makasagabal sa atin, ang manugang ng pamilya G, ay hindi basta-basta maaagaw. Simula ngayon, lahat ng empleyado ng Xiang Corp isagawa ang Plan A. Bumili ng A-shares ng sabay-sabay, sa 5% taas mula sa posisyon, kunin sa mababang presyo. Mahigit 100 milyon na puhunan, ay malalamon ng kalaban anumang minuto ngayon. Sino ang nagtanong ng opinyon mo? Ano ba ang alam mo sa stocks? Ang mga pangit ang laging may problema, hindi sila bagay sa malaking entablado. Bakit pa mag-aaksaya ng oras sa mga bulok na isda at hipon? Bilis, kunin mo. Naku, nabigo ang plan A. Kasalanan mo itong malas, ang pamilya Xiang ay nawalan na ng mahigit 100 milyon. Bilis, itigil ang mga trade. Ang ganitong sitwasyon, ay normal lang. Shishu, huwag kang mag-alala. Sa ating pagtutulungan, walang magiging problema. Ang paggawa nito, ay magdudulot lang ng malaking pagkalugi sa ating mga hawak. Kung hindi mo naiintindihan, manahimik ka na lang. Akala mo ba ang stock market ay parang mamimili ng repolyo sa palengke? Tigilan mo na ang pagpapanggap. Akala mo ba batas na ang mga salita mo, na kayang mong gawing ginto ang bato? Akala mo ba ikaw ay isang malaking tao? Tingnan mo, bumabalik na ito sa normal. Kung hindi ka makikinig sa iyong mga nakatatanda, ikaw ang magdudusa sa harap ng iyong mga mata. 3. Naku, ang tanga-tanga ko. Hindi ko ito mapigilan. 2. Impossible. Paano tayo naipit? Elder Xiang, hindi ninyo kami masisisi dito. Masyadong malakas ang kalaban. Kami, ay talagang walang nagawa. Wala akong magawa para tulungan ang pamilya Xiang. Mga henerasyon ng pagsusumikap.
Nawala na lang ng ganoon. Pasensya na. Ako na ang bahala. Ji Shang, nagsasalita lang ng kalokohan ang taong ito. Una, sinubukan niyang pagbintangan ang ating Pangulong Shang. Ngayon naman ay sinasabi niya na may iligtas niya ang ating Shang Group. Ang yabang naman. Kung ako ang tatanungin, may hinahangad lang talaga siya rito. Magpakita ka ng respeto. Shisho. Halatang nagsisinungaling lang siya sa'yo. Basurero lang talaga ang basurero. Kung lahat ng taga-kolekta ng basura ay kayang mamahala sa proyektong bilyon-bilyon ang halaga, di kami pang mga negosyanteng ito ay dapat na lang magsara. Ano? Hindi pa ba nakakita ng malaking tao na nakatsinelas? Ano sa tingin mo ang Shang Group kahit na kami ay mabangkarote? Hindi lugar ng isang basurero na tulad mo ang tumayo rito at magsalita ng ganyan. Gets ko na. Huwag mong sabihin gusto mo rin si Xiang Shiksu. Matandang kalabaw na nangangain ng sariwang damo. Palakang nangangarap sa laman ng gansa. Akala mo karapat-dapat ka? Hinahangaan ko talaga ang ugali mo, Shang Shisho. Sa ngayon, ako lang ang makakapagligtas sa'yo. Pero ang kapalit, dapat kang pakasalan ng anak ko. Sa ngayon, ako lang ang makakapagligtas sa kumpanya mo. Pero ang kapalit, kailangan mong pakasalan ng anak ko. Kahit na ito ay isang pagsusugal, basta may kahit maliit na tsansa, hindi ako susuko. Lalaban ako. Anak ko, pagdating sa dulo, ang tatay mo ang nagkulang sa'yo. Hindi sapat ang mga chips na ito. Gusto kong, italaya mo ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Shang. Ikaw na pulubi, huwag kang masyadong sikim. Kay Shang Shisho ako nakikipag-usap. Shang Shisho, nakapag-desisyon ka na? May lakas ka ba ng loob? Pagsusugal lang yan. Anong ikakatakot? Hindi masama, may tapang ka. Ipatupad na ang emergency rescue plan ngayon. Raid in ang C-shares. I-lockdown ang mga chips. Simulan ng leverage buyout. Ang pamilyang Shang ay bangkarote na. Ikaw na basurero. Alam mo ba ang kinakaharap mo? Ji Shang. Hindi mo dapat siya pinagkatiwalaan. Isang basurero. Ano ba ang alam niya sa hostile takeovers? Eksakto, kalokohan lang ito. Ano ba ang alam niya? Mga gwardya. Hulihin ang hambog na pulubing ito na hindi alam ang kanyang lugar. Shang Shisho, dalawang pagpipilian ang mayroon ka ngayon. Una, isuko ang lahat. Pangalawa, magpatuloy kang magtiwala sa akin. Sandali. Kung may duda ka sa isang tao, huwag mo siyang gamitin. Kung gagamitin mo ang isang tao, huwag kang magduda. Lubos-lubusan na ako. Magpatuloy ka. Ang tapang mong lumaban nang wala ng ibang pag-asa ay talagang bihira. Pumasa ka sa lahat ng 3 pagsubok. Napagpasyahan ko na ang babaeng ito para maging manugang. Mabuti, ito ang nararapat sa'yo. Ji Shang, ang mga kakompetensya ay tuluyan ng umurong. Ganap silang gumuho. Ji Shang, nanalo ka sa pastahan. Ang pamilyang Shang ay nailigtas. Tito, sino ka ba talaga? Naalala ko na. Bumagsak sa pagbubukas, tumampok sa pagpapasara, isang himalang pagbabalik. Ako, patawarin mo ako, bulag ako. Ito ay talagang isang matandang basurero na tinalo ang isang top trader at tinulungan ng pamilyang Shang na makagawa ng imposibleng comeback. Ang teknik, ang lakas ng loob. Hindi ako karapat-dapat. Ang tunay na master ay nagtatago sa plain sight. Bulag kami. Tanggapin mo ang aking paggalang. Ganyan talaga ang operasyon ng business emperor noon. Hindi pa matagal nang kunin niya ang nangungunang kumpanya. Ganyan din ang eksaktong paraan na ginamit niya. Ang lalaking ito sa harap natin. Ibig sabihin, ikaw ang business emperor. Si Yuan ay anak mo. MMHMM. Hindi siya ang negosyanteng tycoon. Ji Shang, may natanggap akong balita. Ang totoong negosyanteng tycoon, si Old Master Ji, ay nasa estate ng pamilyang Lin ngayon. At ang mga pamilyang Lin at Ji, ay nakapag-set na ng kasal. Kaya ang lalaking ito sa harap natin. Dahil hindi kasi Old Master G, magkataon lang ito. Guardia, palayasin ninyo ang basurero. Rito. Sandali, hindi ko babawiin ang aking salita. Mahigit 20 taon kitang minahal. Paano mo aasahang? Manunood lang ako ng walang magawa habang nagpapakasal ka sa isang walang-wala. Ang ginawa niya ngayon ay magkataon lang. Anong kapalit ang babayaran mo sa pagkakataong ito? Mula pagkabata, namuhay ka ng marangya. Hindi ka nakaranas ng hirap kahit isang araw.
Ang pag-iisip pa lang, sa buhay na iyong kakaharapin, ay hindi ko matiis. Tay, tinuruan mo ako noon. Bilang tao, dapat to pa rin ang iyong salita. At ako ay ganap ng adulto ngayon. Kaya kong panagutan ang aking mga desisyon, kahit na magkataon lang ang lahat ng ito. Handang-handa pa rin akong ituloy. Ang magiging manugang ko ay hindi lang maganda, mabait, at determinado, pati na rin tapat sa kanyang salita. Ang batang si Yuan, ay talagang sinuwerte. Tito, payag akong pakasalan ang iyong anak. Sa 2 araw ang kasal. Walang problema sa iyo yun, di ba? Tito, hindi ka nagbibiro, di ba? Sa 2 araw, hindi ko pa nga nakikilala ang anak mo. Nakilala mo na. Nakilala ko na. Hoy, Tay, kumusta na? May napili ka na bang manugang? meron na. Pumunta ka rito agad. Ang kasal ay sa 2 araw. Tay, ano sa tingin mo? Kailan Jin Juan? Karapat dapat ka ba? Napakagaling. Ang manugang na personal na pinili ni Tito, inaasahan kong sa ilang araw, ay ikakasal na ng masaya ang pinsan ko. Lene, kung wala ang suporta ng aming pamilyang J, ano ba si Ji Zenglin? Akala ba niya talaga na siya ang masusunod? Lolo, huwag kang magalit. Hayaan mo akong mag-imbestiga para sa'yo. Tingnan natin kung anong klaseng manugang ang kanyang pinili. Si J. Nasaan si Aye? Kakaalis lang niya. Kakaalis lang. Ang batang yon. Nauuhaw ang manugang na babae. Sige. Bilisan mo, kunin mo ng prutas, ang mga biyenan para mawala ang uhaw nila. Opo. Biyenan, narito na ang prutas. Oh. Nasaan ang tubig ko? Jin Juan, bilisan mo. Parating na. Tay, ang tubig ninyo. Ay. Ang sarap ng siesta ko. Biyenan, kumusta ang ginawa namin? Magaling ang ginawa ninyo. Labis akong nasisiyahan. Mabuti naman. Mahal. Huwag kang mag-alala, sinundo ko na ang tatay mo. Kanina lang ay sinabi niya na napakagaling ko. Mabuti naman. Ang tatay ko rin ay, nagsabing napakagaling mo, magkita na lang tayo sa kasal sa Makalawa. Ang gusto ko ay dapat kong makuha, kahit na kailangan kong agawin ito, Shang Shishu. Kahit na ikaw ang unang pag-ibig ni Yuan, ano naman ngayon, magkakasal na kami sa madaling panahon. Jin Juan, malapit nang dumating ang pamilya G. Umakyat ka sa entablado at painitin ang mga tao. Sige. Maligayang pagdating sa inyong lahat sa aming kasal ni Ji Yuan. Hoy, bakit 2 ang babaeng ikakasal? Shang Shishu. Ganoon ba kainggit sa kasal ko? Sasabak ka rito na nakasuot ng damit pang kasal. Sasabak sa kasal mo. Sigurado ka. Ano pa ang pinagkukunwari mo? Inggit ka lang. Galit ka dahil ikakasal ako sa anak ng isang negosyanteng mayaman. At ikaw, isang besurero lang ang mapapangasawa mo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, yan ang kapalaran mo. Kahit na, pareho tayong mga dalagang may kaya sa City noon, magkaiba ang ating kapalaran. Kahit nainggit ka sa akin, hindi mo basta-basta masusuot ang damit pang kasal at sasabak sa kasal. Nakakahiya talaga. Pasensya na, pero wala akong interes sa kasal mo. Sinabi lang kasi sa akin ang biyenan ko, na dito rin ang kasal ko. Ano nang nangyayari rito? Mga babae tayong lahat dito. Akala mo hindi ko alam ang laro mo. Nakasuot ng damit pang kasal, para gumulo sa handaan ng kasal ng anak ko, dahil lang sa pangit ang napangasawa mo. At hindi mo matanggap, di ba? Ha ha ha!
Biyenan, tama ba ang napuntahan natin? Hoy! Dito mismo natin gaganapin ang kasal natin. Gets ko na. Nagpunta rito ang 20 pulubing ito para humingi ng pera. Hayaan mo na, malaking araw ng anak ko. Bibigyan ko na lang sila ng pera para umalis. Umalis kayo rito, mga pulubi. Kulang pa. Sapat na siguro ang 1,000, di ba? Shisho, sumama ka sa akin sa itaas. Sinabi ko nang umalis kayo, hindi ba ninyo narinig? Pa, ayos ka lang ba? Anak, akala nila kulang ang binigay nating pera. Akala nila maliit ang 1,000. Gusto nila ng 10,000. Kayong maruruming pulubi, nakakita na ba kayo ng ganoong kalaking pera? Maria. Tayo, masyado lang tayong mabait. Totoo, inaabuso ang mga mababait. Ang klima sa lipunan ngayon. Kailangan talagang linisin. Kailangan nga talagang linisin. Binabalaan kita. Huwag mong hawakan ang biyanan ko. Nagbabanta ka ba sa akin? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ngayon, kung may gusto ako, wala akong hindi magagawa. Ngayon, kahit nahawakan ko ang biyanan mo. Kahit napatayin ko siya ngayon. Ano pa ang magagawa mo sa akin? Baka. Masaya ka pa nga ng palihim. Dapat pasalamatan mo ako, ang anak niyang pulubi, hindi mo na kailangang pakasalan. Sino ang nagbigay sa'yo ng kapal ng mukha para saktan ako? Pwede mo akong pag-usapan ng gusto mo, hindi ako bababa sa antas mo. Pero ang insultuhin ang biyanan ko, lampas na iyan sa hangganan. Sige, ibig ko sanang bigyan ka ng konting dignidad. Pero dahil ayaw mong magkaroon ako ng magandang araw, edi walang magkakaroon ng magandang araw. Tara, halika kayong lahat at tumingin. Ito yung tinatawag na Hucheng Noble Lady. Dating kapantay ko lang siya, kilala bilang isa sa twin jewels ng Hucheng. Pero ang asawa niya ay isang pulubi. Samantalang ang asawa ko ay isang dragon sa mga lalaki. Kahit gaano kakaingit, kahit anong gawin mong panggugulo sa kasal ko, ano ang saysay noon? Ang asawa ko ay mayaman at makapangyarihan pa rin, ikaw. Ikaw ay tiyak na gugugol ng buong buhay mo, nakasal sa isang basurero, iyan ang kapalaran mo. Tanggapin mo na lang. Nakakatakot talaga ang inggit ng babaeng ito. Eksakto, kapag magkakulay, magkakasama, ang pagong, sa kapwa pagong din hahanap. Ano naman ang masama sa pagpapakasal sa isang pulubi? Tuloy pa rin ang buhay, di ba? Tama. Makinig ka sa'yo. Hindi ba't parang magandang bulaklak na nakabaon sa tae ng baka? Miss Shang, kung hindi magtagumpay, bakit hindi na lang ako ang pakasalan mo? Baka hindi ako kasing yaman. Nang gininto ang manugang ng pamilyang Lin. Pero siguradong mas mabuti ako kaysa sa pulubing yun. Shang Shishu, narinig mo ba yun? May gusto pa rin sa'yo. Shang Shishu, seryoso ako. Shishu, huwag kang mag-alala tungkol sa pera. Ang pamilya natin ay napakahirap, pera na lang ang natitira sa atin. Hindi ka pahihirapan ng pamilyang G. Nababaliw ka na ba dahil sa pera? Kay dumi mong pulubi. Alam mo ba kung ano ang tunay na yaman? Ganito na lang ang sabihin ko. Ang mga ari-arian lamang ng aming pamilyang Lin ay nasa bilyon-bilyon ang halaga. Malamang hindi niya kayang magbigay ng wastong bigay kaya. Para sa kanyang manugang na babae, di ba? Naalala mo ako. Shishu, hindi ko alam kung anong estilo ang gusto mo. Kaya bumili na lang ako ng random. Biyenan, ang ganda at kinang ng kwintas na ito. Siguro aabot ito ng 10,000, di ba? Biyenan, sobra naman ito. Tingnan mo naman, parang hindi ka pa nakakita ng maganda. Isang mumurahing kwintas, ilang libong dolyar lang, at tatawagin mo yang bigay kaya. Ang kwintas na ito, siguro binili ito ng biyenan, gamit ang lahat ng ipon niya sa buhay, di ba? Salamat, biyenan. Gusto ko talaga ang kwintas na ito. Pero, hindi mo naman kailangang gumastos ng ganyan kalaki. Paano magiging sapat ang isang kwintas lang? Hindi ko alam kung anong estilo ang gusto mo, kaya kumuha na lang ako ng random. Kaya mamaya, pumili ka na lang ng gusto mo. Pumili ka ng kahit alin, lahat yan ay sayo.
Tatay, paano mo napaghanda ang napakaraming bigay kaya? Bilang manugang ng pamilyang G, natural lang na dapat ako'y maging mapagbigay. Ang mga kabataan ngayon, mas gusto ang mga praktikal na bagay. Kunin mo ang bank card na ito. Itago mo. Shang Shishu, paano ka naging napakababang uri? Ninakaw mo ang atensyon sa kasal ko. Bakit ngayon ko lang napansin na napakasama mo pala? Ako, masama? Huwag kang magpanggap. Nahihiya ka sa kawalan ng kasal mo. Kaya pera ng pamilyang Shang ang ginamit mo para magpasikat dito. O baka naman ikaw, itong hampas lupang ito, ay may ganito kalaking pera talaga. Huwag kayong aalis pagdating ng Business King at nakita niyang gulo ang handaan. Ano sa palagay mo ang mangyayari sa inyo? Tatay, alam kong ginawa mo ito lahat para sa akin. Pero pamilya na tayo ngayon, hindi naman pera ang mahalaga sa akin. Bago pa dumating ang Business King, umalis na tayo. Kung magalit ang Business King, malaking problema ito para sa ating dalawa. Nandito na ang Business King. Nandito na ang magnate. Nandito na pala ang magnete. Tara, umalis na tayo sa likurang pinto. Hindi, ayos lang. Sige, naintindihan ko. Nasa venue na ng kasal si Dad. Kailangan nating pumunta roon sa lalong madaling panahon. Opo, young master. Magandang araw po, sir. Sir, narito na po kayo. Maaari po bang umupo sa upuang pangkarangalan? Ngayon po ay, ang araw ng kasal ng inyong anak at ng aking anak na babae. Dad, nais po kayong bigyan ng tiyaan ng inyong manugang. Sino ka ba? Anong estado mo? Para manggahas na umupo dito. Umalis ka na, maruming pulubi. Narito mismo sa harap mo ang negosyante. At mangahas ka pang magpanggap sa harap niya. Ilang buhay pa ba ang meron ka? Ang bawat dumalo sa handaan sa kasal ngayon, ay mayaman o maharlika. Anong antas niya? Para tumayo rito, hayaan mo pang umupo sa harap ng negosyante? Eksakto. Ano ba ang pinagpapanggap mo? Probinsyano ka pa rin. Akala mo ba pag umupo ka rito ay magiging negosyante ka na? Pare, adik ka ba sa pagganap na to? Mangahas kang magsalita sa akin ng ganyan. Wala na ba ang lahat? Patay na? Gonggong, nakakagulo tayo sa kanilang handaan sa kasal. Kasalanan natin talaga. Siguro dapat na lang tayong umatras. Teka. Karapat-dapat ba sila? Para sa'yo ba ang mamahaling tiyaan na to? Isang higop ay libo-libo ang halaga. Karapat-dapat ba ang maruming bibig mo? Bakit pa sasayangin ang salita sa kanya? Mga gwardya, kalagkarin ang hambog, at maruming pulubi na to. Kung may problema ka sa aking kalumaban, huwag mong hawakan ang gonggong ko. Ang maruming pulubi na to ay walang karanasan. Sige, pero ikaw, sinadya mo to. Ayaw mo talagang mag-enjoy ako. Sige, edi wala sa atin ang mag-e-enjoy. Sakupin siya. Ang tunay na pag-ibig ni Ji Yuan, ang pinakamimithi ng kanyang puso. Ayoko maniwala. Kung masira ang mukha kong ito, sa tingin mo, mamahalin ka pa rin niya. May nararamdaman pa rin para sa'yo, makatingin pa rin sa'yo ng may pagmamahal. Lin Jinhuan, wala akong sama ng loob sa'yo. Kung gagawin mo ito, magbabayad ka. Magbabayad, ikaw ang magbabayad. Ako ang magpapakasal sa pamilya Ji ng Maraawasa. At ikaw, mabubuhay kasama ang isang baysurero, at magkakaroon ng maraming anak na mahihirap. Anong lakas ng loob mong saktan ng manugang na pinili ko? Hinampes mo ako. Makinig ka. Ngayon, ginawa ko talaga. Anong gagawin mo? Biyenan, kaya niyang gawin ang lahat. Umalis ka na. Ngayon na. Narinig mo ba yan? Hamak na pulubi. Sa tingin ko, narito ka para mamatay. Tigil. Ano bang ginagawa ni Yuan? Yuan, bakit wala ka pa rito? Tay, papunta na ako sa kasalan. Si Jie ay isang katulong na pinili ko. Sa mga kabataan ng pamilya Ji, turuan mo siya mamaya. Ha, sige. Nakuha ko na. Manugang, sakto ang dating mo. Kitang-kita nitong dalawa ang ginugulo ang kasalan. At ang lakas ng loob nilang apihin si Jinhuan. Kailangan mong ipagtanggol kami. Ito ang nobya ng pinsan ko. Mukhang wala namang kagandahan. Mali ang tao. Hindi ito si Ji Yuan. Sabi ko na nga ba,
Napakarespeto ni Yuen. Kung makikita niya ang inyong kamahalan, tiyak na magpapakumbaba siya ng husto. Ito, malamang artista lang itong inarkila ni Shang Shiksu. Tama ka. Totoo nga, hindi ito si Ji Yuan. Ayaw talagang tumigil nitong dalawa. Narito ang inyong kamahalan. Ayaw mo pang tumigil. Nag-arkila ka pa ng artista. Artista lang pala ito. Kinabahan ako. Gusto mo talagang mapansin, ano? Gusto mong maghari-harian ipis ka lang. Tumingin ka muna sa salamin. Hindi mo siya kilala? Hindi mo alam kung sino siya. Isang hamak na artista. Isang performer. Ano pa ba siya? Ako ang pinsan ni Ji Yuan. Si Ji Ye. Ang aktor na ito ay may matibay na paniniwala. Sinasabi mong pinsan ka ni Ji Yuan. Bakit hindi ka kilala ng mahal na hari? Hindi mo kayang pantayan ang galing nila, ni hindi mo magawang magpanggap ng maayos. Ginoo, sabihin mo sa amin, hindi mo siya kilala, di ba? Kilala mo ba siya o hindi? Sa totoo lang. Masaya ba talagang magpanggap na ibang tao? Oo. Ang pagpapanggap na ibang tao ay isang napakakalokohan. Mahal na hari, hindi ba ganoon ang palagay ninyo? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang magsalita? Kung hindi ako mabait at pinabayaan ko na lang, anong karapatan mo para kausapin ako? Mga gwardya, palayasin ninyo sila. Huwag kang magpanggap na tanga. So sa palagay mo, ito ang tunay na emperador. At ito naman ang peke? Ano sa palagay ninyo? Simple lang. Tatawagan ko na lang ang pinsan ko. At malalaman natin ang katotohanan. Pinsan, nasa venue na ako ng kasal. Hindi ko kilala ang tatay mo dati, pero ngayong nakilala ko siya, medyo kakaiba nga siya. Hala, sige na. Siya ang namamahala sa lahat sa pamilya G. Kakaiba nga kung hindi siya kakaiba. Hindi mo ba nakita? Kahit ako na ikakasal, kailangan pa niyang personal na aprobahan. Boses talaga ni Yuan yan. Mukha nga, pinsan nga talaga ni Yuan itong lalaking ito. Dapat mas mabait tayo sa kanya kanina. Kung pag-uusapan ng kakaiba, ito ang tunay na kakaiba. Mukhang siya ang tatay. Huwag kang magkakagulo. Kasalan at handaan ito. Walang dapat magkamali. Ano man yan, hintayin mo muna akong dumating. Huwag kang mag-aksyon ng mag-isa. Sige, pinsan. Kung ganun, ang bagay na ito, hindi na ako dapat makialam ng husto. Si pinsan na ang bahala pagdating niya. Itong batang ito, marunong talagang magtapon ng responsibilidad. Ngayon, dapat maintindihan na ng lahat kung sino ang tunay na emperador at kung sino ang peke. Ngayong kinilala mo na ang pagkatao ko, Jai Zenglin. Kung may kahihiyan ka pa, umalis ka na sa harap ko ngayon din. Hindi naman mahilig sa pansin ang biyanan ko. Sa halip, palagi siyang low-key. Wala siyang dahilan para makipagtalo sa kanila dito. Baka naman, siya nga talaga. Tinawag kanyang tatay. Hindi ibig sabihin noon na ikaw ang tunay na business emperor. Kung pagtutukuyan kung sino ang tunay, hintayin natin ang gobernador na personal na maghahatid ng bigay kaya. Ang gobernador ay inaanak ng emperador. Tiyak na alam niya. Anong katayuan meron ang gobernador? Pagdating ng gobernador, hindi na ito usapin ng pag-alis o hindi. Usapin na ito ng buhay o kamatayan. Ha, talaga? Gusto ko nga makita kung sino ang maunang mamatay ngayon. Ano sa tingin mo? Ano ang masasabi ninyo ngayon? Paano ito nangyari? Ano ang nangyayari rito, mahal ko? Ito ang personal na gwardiya ng gobernador. Imposibleng pek ito. Kung gayon, itong hamak na pulubi. Siya kaya ang tunay na emperador ng negosyo. Imposible. Ilang araw lang ang nakalipas. Tinawagan ko si Yuan para kumpirmahin. Sinabi pa niya, na lubos na nasisiyahan sa akin ang emperador. Ganoon ba? Kung gayon, naisip mo na ba, na mula pa sa simula ay mali ang napuntahan mo? Dumating na ang gobernador. Ang punong commander ng Kapitolyo, si Fuling, ay narito upang ihatid ang mga handog sa kasal. Commander Fuling, salamat sa mga handog. May itatanong ako sa inyo, ang ginoong ito. Kilala ba ninyo kung sino siya? Kitang-kita siya sa dami ng tao. Pambihira ang kanyang tindig sa unang tingin pa lamang. Sino pa ba ito, kundi ang emperador ng negosyo? Hindi. May mali sa inyong pagkakakilala. Tingnan ninyong mabuti ang ginoong ito. Ito naman, ang gusot ng kasuutan, parang naghahangad lang ng atensyon. Ito naman, simple lang ang kasuutan, ngunit walang kapantay ang kanyang tindig. Sa lahat ng sinasabi mo, mali ang napupuntahan mo. Ikaw, isang hamak na pulubi. Paano mo makikilala ang sinuman mula sa Kapitolyo? Ano ang ibig mong sabihin? Tungkol sa bagay na ito, wala sana akong sasabihin. Ngunit dahil may nangahas na magpanggap bilang ako, samantalahin ko ang pagkakataong ito ngayon upang ibunyag ang aking tunay na pagkatao. Ako ang tunay na emperador ng negosyo at ang CEO ng Huada International. Ginoong Fuling, isang panig lang iyan ng kwento. Kung maniniwala ka talaga sa kanya at saktan ang tunay na commerce emperor at arestuhin ang maling tao, sa tingin ko, hindi magiging madali para sa'yo na ipaliwanag yan sa gobernador. Shang Shishu.
Nangangahas kang manakot kay Ginoong Fuling. Ilan ba ang buhay mo para sayangin ng ganito? Para sa isang hamak na pulubi na tulad niya. Handang-handang mong itapon ang buhay mo. Bukod pa riyan, ang pamilya G ang umamin mismo na siya ang tunay na Commerce Emperor. Fuling, kamusta na ang aking inaanak na si Zhao Qian? Sobrang abala ngayon ang gobernador. Ngunit tiyak na dadalo siya sa handaan ng kasal ng pamilya G. Nasa isang mahalagang pulong siya ngayon. Kapag tapos na siya mismo ang darating. Mabahong pulubi. Ang aking biyenan ay alam pa ang pangalan ng gobernador. Hindi siya maaaring peke. Sino ba ang gobernador? Hindi kakaiba na malaman ang kanyang pangalan. Ang gobernador ay pinunduhan ng emperador mula pagkabata para umabot sa kanyang kinaroroonan ngayon. Alam ko rin yan. Ginagawa ba akong emperador nito? Nangangatwiran ka lang. May punto ka. Ngunit paano mo mapapatunayan na ang lalaking nasa harap mo ang emperador? Anong ebidensya ang maaaring mayroon siya? Nababaliw lang siya dahil pinili ko ang iba bilang manugang. Galit na galit siya at sinadya niyang pumunta rito para sirain ang kasal. Ang inyong kamahalin. Bakit ka nagkakandara pa? Ano ba yan? Sabihin mo na. Ito po ay ang ikalawang bigay kaya. Ito ay... Hindi mo pa masabi kung ano ang bigay kaya. Sino ba ang tinatanong mo? Siyempre masasabi ko. Ang Viceroy ay isang taong mataas ang estado at kapangyarihan, at ang bigay kayang ito ay para sa kanyang ninong. Dapat ay napakahalaga nito. Naaalala ko, mahilig sa barya ang Viceroy. Kung ganon. Naglalaman ito ng gintong barya. Sigurado ka. Sigurado ako. Ikaw naman. Ang gintong kahon ay naglalaman ng lupa. Ano? Isang sagot na hindi ko kayang gawin kahit subukan ko pa. Pero ikaw, nagawa mong maisip. Hindi mo siya masisisi. Ang isang probinsyano ay namumuhay ng buhay probinsyano. Gumulong-gulong na siya sa putik mula pagkabata. Normal lang na siya'y magaspang. Paano ka naging ganito katanga? Ako ang emperador. Bakit ko ipapadala sa Viceroy ang isang tambak ng walang kwentang lupa? Bilang bigay kaya? Fuling, ngayon na intindihan mo na, di ba? Tama. Bakit pa natin pinapaligiran ang gago na to? Malalaman din natin ang katotohanan sa lalong madaling panahon. Huwag magmadali, ngunit sino mang nagkunwari bilang ang kanyang kamahalin. Ako, si Fuling, ay hindi magpapatawad. Patayin, patayin, patayin. Ang inyong kamahalin, anong problema mo? Ano nang dapat kong katakutan? Kahit na may pagpatay, ikaw ang papatayin. Hindi ako, nadulas lang ako sandali. Luwad lang talaga ang laman ng gintong kahon na ito. Hindi ito gintong butil. Karaniwang luwad lang ito. Nako, ang kakaiba naman ito. Isang gobernador, paano niya maibibigay ang isang dakot na hamak na luwad bilang bigay kaya? Tingnan mo, Ginoo, ano ang nangyayari? Luwad talaga ang laman nito. Hindi naman ako bulad. Ikaw, sobrang nerbiyosa ka. Hindi maganda ang itsura. Sa araw ng aking pag-aasawa, ang aking lupang tinubuan ay mananatili sa aking puso. Sa mga darating na araw, aking pangangalagaan ang bawat pulgada ng lupa kasama ang aking asawa. Mabuting anak. Ito ang pangalawang bigay kaya. Ang luwad ay ugat. Saka lang ito karapat-dapat sa aking manugang. Ang angka ng G ay magpakailanman mong tahanan. Ang angka ng G ay nangangako rin, ang babae. At ang lalaki ay magkakasamang magtatamasa ng kayamanan at kapangyarihan. Habang narito ang luwad, nananatili ang pangako. Ano bang ipinagmamalaki mo? Isang bantan lang naman ang basag na luwad iyan. Kahit sabihin ko sa iyo, hindi mo maiintindihan. Ang pinakamalaking pagkakaiba natin ay ang utak. Kaya ang mga mahahalagang bagay na ito ay hindi mo kailanman mararamdaman. Luwad lang talaga ang laman ng gintong kahon na ito. Nagkamali lang ako kanina. Anong dahilan yan? Naku, medyo abala ako nitong mga nakaraang araw. Normal lang na magkamali. Medyo pagod na ako. Kung wala namang ibang bagay, ako nauuna na. Hinto. Sigurado ka bang ang nasa gintong kahon na ito ay luwad lang? Halatang halata naman. Ano pa bang itatanong mo? Luwad lang talaga ang laman. Sige. Basta sigurado ka. Sigurado ako, luwad lang ang laman. Mga tauhan, hulihin ang impostor na ito. Bitawan niyo ako. Sino ang maglakas loob? Kunin ang passbook sa loob. Payaso. Ang luwad ay simbolo ng pagmamahal. Ang passbook ay simbolo ng katapatan. Shisho. Ang ilang bilyong ito ay para sa iyo. Anong bilyon? Hindi naman naghihirap sa pera ang pamilya G. Bitawan mo ako. Hindi ba peke lang ito? Ang lakas pa ng loob niyang magmalaki, ang yabang talaga. Kanina pa ang yabang niya. Nahihiya ako para sa kanya. Seryoso, ano ba ang problema nitong tao na to? Bago pa tayo naging magkamag-anak, bulag ako at minaliit kita. Malaking pagkakamali lang pala ang lahat.
Ang anak kong babae, ang magiging manugang mo. Hindi natin pwedeng ipaubaya ang bilyon-bilyon sa isang dayuhan. Hindi ba? Biyenan. Ang sipag mo na makipag-ugnayan. Huwag kang ganyan magsalita. Paano tayo magiging hindi magkakilala? Ang anak mong si Wen at ang anak kong babae ay talagang magkatapat. Tayo, hindi pa lang masyadong magkakilala. Magiging maayos din ang lahat. Yang si Jichi na yan. Matapos kong paglingkuran siya ng buong sikap, nang ahas pa siyang magsinungaling sa akin. Ano na ang gagawin natin? Paano ako makakapag-asawa ng maayos sa pamilya G? Tingnan mo, wala kang sinasabi. Tungkol dito. Kasalanan ko talaga. Paano kung ganito? Luluhod ako at hihingi ng tawad sa'yo. Maria, nagkamali lang tayo sa pagkakakilanlan sa kanya. Wala naman tayong ginawang mali. Bakit tayo dapat humingi ng tawad sa kanya? Bukod pa riyan, sa usapin ng pagiging nakatatanda, pareho lang kayo ng antas. Ang aming pamilyang Lin ay maaaring hindi katulad ng pamilya G, pero hindi rin naman kami kulang. Tumahimik ka. Wala kang galang. Tingnan mong mabuti. Lin Jinhuan, ito ang magiging biyanan mo. Dapat kang lumuhod at humingi ng tawad ngayon din. Makisuyo ka sa biyanan mo. Sino ba siya? Nang ahas kang paluhurin ako. Ang lakas ng loob. Ako, si Lin Jinhuan, ang nagsasabing hindi ka ang business emperor. Hindi ka nga ang business emperor. Marunong talagang magpalaki ng anak ang pamilyang Lin. Hindi lang mapagmataas at mapanira, kulang pa sa asal. Hoy, anong ginagawa nyo dyan? Gawin nyo na. O hinihintay nyo bang ang gobernador mismo ang gumawa? Hindi. Nakikiusap ako sa inyo. Gawin nyo. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob. Ito ay, ang selyo ng emperador ng pamilya G. Ang makakita ng selyo ay parang nakita na ang emperador mismo. Ang selyo ng pamilya G. Sabi ko na, ang aking panghuhusga, ang panghuhusga ni Lin Jinhuan, ay hindi kailanman nagkakamali. Baka tama ang hula ko tungkol sa mga bigay kasal. Ngunit ang selyo ng pamilya G na ito, ay para lamang sa emperador. Ito nga ang simbolo ng emperador. Ang selyo ng pamilya G na ito, paano napunta sa iyo? Nagulat ka ba na nasa akin ito? Alam kong napakamagalang mo sa magulang. Kaya itong selyo, kunin mo. Lolo, saan nanggaling ang selyong ito? Tama na, matagal nang alam ng iyong lolo. Sa buong pamilya G, wala nang pangalawang tao na mas magaling kaysa sayo. Alam kong mahilig kang magpakasimple at ayaw mong ipakita ang iyong pagkatao bilang emperador ng negosyo. Ngunit pamilya na tayo ngayon. Hindi mo na kailangang itago pa ito sa amin. Ang selyong ito ay sayo na ngayon. Kunin mo. Yamang kinilala na ako ni Lolo bilang emperador ng negosyo. Bakit hindi ko gagamitin ang pagkakakilanlang ito para gawin ang gusto ko? Kahit na nagpapanggap ako sa kanya, may kakayahan akong gawin ito. Sa selyong ito sa aking kamay, magagawa ko ang anumang gusto ko. Ngayon, sino ang mag-aangal sa aking pagkakakilanlan? Ninakaw mo ang napakahalagang bagay na ito mula sa pamilya G. Kung malaman ito ng matanda, alam mo ba ang mangyayari sa'yo? Isang napakatusong, at walang konsensyang gawain ng ahas kang gawin. Hindi ka ba natatakot sa parusa ng Diyos? Anong kinalaman mo sa pamilya G? Matagal ka nang pinabayaan ng pamilya G. Isa ka lang na itinapon. Personal na ibinigay sa akin ni Lolo ang selyong ito. Anong kinalaman nito sa'yo? Tatawagan ko ang matanda ngayon din, para malaman ng pamilya G kung ano ka talaga. Hawak ang simbolo ng pamilya G, nang loloko ng mga tao dito. Lolo, nandito ka na pala. Si Jichi, ang gumagamit ng token ng aming pamilyang G, at ipinagyayabang pa. Tumahimik ka, huwag mo akong tawaging lolo, isang basurero. Mula ngayon, ipinagbabawal na ang pag-angkin mong taga-pamilyang G ka. Hindi namin kayang tiisin ang kahihiyan. Ayos ka lang ba? Ikaw na maruming pulubi, huwag kang mag-akalang magpapanggap bilang business emperor. Isang emperor lang ang meron sa pamilyang G, at iyon ay si Jichi. Sino ka ba para mag-akala na maghamon kay Jichi dito? Naging handa akong tawagin kang lolo. Ang pagmamahal na ibinigay sa akin ng pamilyang G. Sa lahat ng mga taon, hindi kita kinainisan. Sa pagpapalayas mo sa akin sa pamilyang G, hindi ako nagtanim ng galit. Pero ngayon, sumobra ka na. Mga kasama, huwag kayong magpadala sa mga panlilin lang nitong maruming pulubi. Ang pinakamalaking pagsisisi sa buhay ko ay ang pag-ampon sa iyo. Marumi. Napakadumi. Pagkatapos siyang ampunin, nalaman ko na dating pulubi siya para lang mabuhay. Hindi matitiis ng aming pamilyang J ang isang taong napakarumi at nakakadiri. At si Jichi, lumaki siya sa karangyaan, nakatanggap ng napakahusay na edukasyon. Kahit sino ay makikita na magkalayo ang dalawang ito. Si Jichi ay hindi kailanman nabigo sa aking mga inaasahan. Siya ang nagtayo ng Huada International ng mag-isa. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko, si Jichi rin ang pipiliin mo. Nadumihan ko ang pamilyang G. Matanda. Karapat-dapat ka bang sabihin yan? Ngayon, ikaw ang pinaka hindi karapat-dapat na magsalita. Kaya pala handa kang magpanggap bilang iba. Ayaw mong maging ikaw mismo. Kaya, dahil sinusuportahan ka ng pamilyang G, ginamit mo ang pamilyang Lin bilang hakbang.
Sinamantala ang token ng pamilyang G. G-Chi, ikaw, talagang inaakala mo na mapapalitan mo ako ng ganito? Nakakaawa ka. Hindi mananakaw ng magnanakaw ang buhay ng iba. Jai Zenglin, nagsasalita ka pa rin ng kalokohan dito. Kung alam mo ang mabuti sa'yo, umalis ka na. Wala kang lugar dito. Ang mga salitang iyan ang dapat kong sabihin sa iyo. Ikaw, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ka karapat-dapat. Ako, si Jishan Glenn. Jai Zenglin, akala mo talaga espesyal ka, ha? Kung hindi dahil sa awa ng pamilya G, noong bata ka pa, binigyan ka ng tirang pagkain, hindi ka sana nabuhay hanggang ngayon. Kung wala ako, ang pamilya G mo, hindi kailanman aabot sa posisyong ito. Ngayon, direkta kong sinasabi sa iyo, kung wala ako, ang pamilya G mo ay isang katatawanan lamang. Kung hindi ko ibinigay ang Imperial Seal sa pamilya G, ang pamilya G mo, wala sa kapangyarihang meron ngayon. Ay, mabahong pulubi, ang galing-galing mong umarte. Ang biyenan ko ang may hawak ng Imperial Seal. Habang pinapanood ng mga ninuno ng pamilya G, paano ka naglakas loob magsalita ng kalokohan? Ang kapal ng mukha mo. Fuling, tulungan mo akong ayusin ang basurang iyon. Huwag magmadali. Gusto kong makita kung paano niya balak itong gawin. Hindi ba ikaw ang business emperor? Sige, patunayan mo sa akin. Gusto mo ng palabas? Halika. Panoorin mo. Narito mismo ang Imperial Seal. Paano mo ito mapatutunayan? Isang maliit na selyo lamang ito. Ano ba ang ibig sabihin niyan? Ang tunay na business emperor ay walang kapantay sa mundo ng negosyo. Ang kanyang salita ay batas. Wala ka talaga sa lugar. Kay yabang mo naman. Magic trick ba ito? Panonoorin kita ngayon. Kung may kakayahan ka, ipabangkarot mo ang prestihiyosong pamilya G. May kakayahan ka ba? Sige nga, malugod kong tutu-parent. Nagpapanggap. Hindi ito maaaring mangyari. Ang laki ng pera niyan, nakapinid lahat. Sa isang salita lang, naipit na ang mga ari-arian. Ang G Zenglin na ito ay hindi hamak na hampas lupa lang. Lolo, mali po siguro kayo. Malaki ang angkan ng mga G. Paano nangyari yon? Sa tingin mo ba sa ganito kalaking bagay? Maaari akong magkamali. May natanggap akong balita. Ang Huada International ang kumilos. Jay-Chai, ikaw na ang bahala para iligtas ang pamilyang G. Ako? Bakit ka umuyutal? Hindi mo kaya? Kaya ikaw nga pala ang may gawa. Ang kapal ng mukha mo. Anong hindi ko kayang gawin? Matapang pero di nagmamadali. Tahimik pero mabagsik. Mukhang, siya ang tunay na hari ng negosyo. Mali ang pagkakilala ko sa kanya noon. Anong ipinagmamalaki mo? Nagkataon lang yan. Dalawang makapangyarihang pamilya sa Hacheng ay magtutulungan. Magkakadugtong ang dalawang pamilya sa pamamagitan ng kasal. Bilang isang ama, syempre, kailangan kong suriin ang mga ari-arian. Normal lang namang ipitin ang mga account ng pamilyang G. Di ba? Nag-aalala ng walang dahilan. Tama nga, mukhang nagkamali tayo sa kanya. Eksakto. Muntik na tayong malinlang ng pulubing ito. Nakakatuwa. Kahit nasa bingit ka na ng kamatayan, matigas pa rin ang bibig mo. Hoy! Yuan! Halo? Yuan, nasaan ka na? Pa, nandito na ako sa entrance ng wedding banquet. Huwag kang mag-alala. Malapit na si Yuan. Dapat matapos na ang palabas na ito. Shisho, dumating na si Yuan sa kahit anong segundo. Ang ikatlong handog para sa kasunduan. Ibibigay ko na ito sa iyo ngayon. Ang unang handog para sa kasunduan, 10,000 tael ng ginto upang pagandahin ang kagandahan ng manugang na babae ng pamilyang G. Ang pangalawang handog para sa kasunduan, isang gintong kahon ng lupa. Ito ang pangako ng pamilyang G sa iyo. Ang ikatlong handog para sa kasunduan ay ang pagbibigay sa iyo ng posisyon bilang General Manager sa WADA International. Ibinibigay ko ito sa iyo para matatag mong maitatag ang iyong pagkakatayo sa loob ng pamilyang G. Sandali, General Manager. Ang bagong hinirang na General Manager ng Huada International ay dapat ako. Siya ang general na manager. E ano naman ang biyenan ko? Nababaliw ka na ba? Ang biyenan ko, para sa kasal namin ni Yuan, ay partikular na tinanggap ang tungkulin bilang general na manager sa WADA International para lang suportahan ako. At sa isang salita mo lang, gusto mo siya ang maging general na manager. Nakakatawa naman yan. Anong kalokohan ang sinasabi mo? G Zenglin, ang mataas na pamunuan sa Huada International. Alin ang hindi direktang miyembro ng pamilyang G? Si Xiang Shixu ay isang dayuhan lang. Anong karapatan mayroon siya? Hindi siya dayuhan. Siya ang manugang ng pamilyang G. Ang sinasabi ko ang masusunod. Ang sinasabi mo ay walang saysay. Jay-Chai, gamitin mo ang iyong posisyon para turuan ng leksyon ng impostor na ito. Ipamukha mo sa kanya ang kapalit ng pagpapanggap sa'yo. Gusto ko rin malaman yan. Biyenan, hindi natin pwedeng hayaan ang hamak na pulubing ito na magmalaki pa. Malapit na ang masayang oras para sa kasal. Ayokong makita ang dalawang nakakasuklam na to sa aking kasalan. CJ, ako na ang bahala.
Hindi pa nga ako nagsisimula bilang general na manager ng WADA. Wala pang nakakakilala sa akin sa grupo ngayon. Ano ang gagawin natin ngayon? Anong ginagawa mo? Sa pekeng pagkatao mo, sino ang maaari mong tawagin para suportahan ka? Matagumpay ang pagkilala sa mukha. Anong klaseng high-tech ito? Oo nga. Pwedeng gamitin ng ganito ang selyo ng Jade. Kumilos ka agad. Pumunta ka agad sa Aurora Conference Hall. May mahalagang appointment. Kakaiba naman ito. Karaniwan, ang appointment letters ay inilalabas nang hindi ginagamit ang pinakamataas na antas ng token para ihatid ang mga ito. Dapat kong tawagan si Ginoong G para linawin ito. Hello, Gigi, may kailangan akong ikonsulta sa'yo. ano yon? Ang emperador. Ginamit lang ang selyo ng emperador para magpahatid ng isang top-level na personnel appointment. Ina-appoint si Shang Shishu bilang general manager ng WADA International. Alam mo ba ito? Ang tatay ko, hindi ba't si Lin Jinhuan ang pinili niyang maging manugang? Paano niya maibibigay ang posisyon ng general manager sa pamilya Shang? Baka naman para bayaran sila. Huwag muna itong isipin. Pupunta ako dyan para asikasuhin ito. Panatilihin muna ang orihinal na kandidato. Ang lakas ng loob mo, kailan mo natutunan kung paano gamitin ang selyo ng emperador nang ganito kagaling? Bakit yan pa ang pinag-uusapan natin? Kapag tinatakpan mo, lalo lang itong halata. Malinaw na peke itong si Jichi, ni hindi niya alam kung paano gamitin ang selyo ng emperador. Kung siya nga ang tunay na business emperor, paano niya hindi malalaman kung paano ito gamitin? Halatang impostor siya. Hindi pa natin nalalaman ang totoo. Anong pinagsisigaw mo? Malalaman din natin sa lalong madaling panahon. Nandito na si Jiguo. Ginoong Guo, sakto lang ang dating mo. Nadala mo na ba ang pinakabagong appointment ng personnel? Tama, kakatanggap ko lang ng pinakamataas na antas ng appointment ng personnel. Ipinapahayag ko ngayon na ang posisyon ng General Manager ng WADA International. Ay mapupunta kay Shang Shishu. Tapos na ang palabas. Anong nangyayari? Posible bang itong mabahong pulubi? Ang tunay na business emperor. Paano mangyayari yon? 8 taong gulang lang siya nang umalis siya sa pamilya G. Walang-wala siya. Paano niya naitatag ang WADA International? At bakit niya kusang ibibigay ang Imperial Jade Seal sa anak na babae ng pamilya G? Nasa maling kabayo tayo. Shishu. Sunod naman, ang iyong pangatlong regalo ng kasunduan. Ito ang appointment letter para sa WADA International. Punitin mo talaga? Dahil napagtanto ko na hindi ka naman talaga ang tunay na business emperor. Anong karapatan mo para utusan ako? May problema ba sa pagpunit ko nito? Hindi wasto ang appointment na ito. Hayaan ninyong sabihin ko sa inyong lahat, ang kandidato para sa general manager ay palaging si Jichi. Iabot mo. Ang inyong kamahalan. Ilang araw na ang nakalipas, dumating ka sa Hacheng para magsilbing acting general manager. Normal lang yun. Dagdag pa, malinaw na sinabi ni Young Master G na ang manugang ng inyong kamahalan ay si Lin Jinhuan. Kung gayon, ito na siguro ang kanyang kamahalan. General Manager G, tawagin mo na lang akong Xiao Guo. Sabi ko sa iyo walang puwang ang isang pulubi sa mataas na lipunan. Gusto ni Ji Zhenglin na palitan ako at maging hari ng negosyo. Nabigo ang plano na yon. Ikaw ay isang ganap at lubos na impostor. Mukhang malapit ng malaman ang katotohanan. Jai Zhenglin, hindi kaya makikilala ng empleyado ng kumpanya ang sarili nilang boss. Kinilala ako ni Director Go. Ako ang tunay na general na manager ng WADA International. Ano ang masasabi mo ngayon? Hindi ko kailangang magsinungaling. Ang totoo, hindi mapapabulaanan. Ang peke, hindi magiging totoo. Akala mo ba? Akala mo ba na sa pag-asa sa pamilya G, para maging general na manager, makakapit ka sa posisyong iyon? Bakit hindi? Walang ibang may lakas ng loob na umupo sa pwestong ito kundi ako. Lumaki kang may gininto ang kutsara sa bibig. Kulang ang iyong social circle at koneksyon. Kaya akala mo, ang isang hamak na pulubi tulad ko, ay hindi pwedeng umupo sa trono ng hari ng negosyo? Tanong pa ba yan? Siyempre hindi. Nagpanggap ka bilang ibang tao. Nagsumite ng aplikasyon sa trabaho.
At sa suporta ng mga pamilyang G at Lin, hinangad mo ang mas mataas na posisyon sa WADA International. Unti-unting umakyat. Ikaw ay isang ibong mga-agaw ng pugad, ninakaw mo ang buhay ng iba. Paano mo nalaman na nagsumite ako ng aplikasyon sa trabaho? Dahil, ang iyong aplikasyon sa trabaho ay nasa akin. At ako ay hindi pumirma. Ano nung sinabi mo? Sinabi ko na hindi ka talaga ang general manager ng WADA International Group. Hindi ako naniniwala, patunayan mo. Ipakita mo sa akin ang application form na ito. Ito nga ang application ko. Paano nangyari ito? Sir, hindi ba't ikaw ang business emperor? Ang business emperor, kailangan bang magpasa ng job application? Malawak ang resources ng WADA International. May mga sangay kayo saan man, sa loob at labas ng bansa. Pwede kang pumunta kahit saan sa isang salita lang. Bakit ka pa dumaan sa lahat ng ito? Anong nangyayari dito? Jichi, ipaliwanag mo ito. Sa totoo lang, dahil. Mahal kong manugang, siguro ay dahil ang WADA International ay isang malaki at lehitimong korporasyon. Ang anumang pagtatalaga ay dapat sumunod sa mahigpit na proseso. Pero itong application form, bakit nasa kamay ni G. Zinglin? Dahil hindi siya ang tunay na business emperor. Nilinlang niya kayong lahat. Nilinlang niya. Nagsisinungaling ka ba sa amin mula pa noon? Jichi, itinuring ka ng aming pamilyang Lin, na parang hari, kung manggahas kang mandaya sa akin. Alam mo ang kahihinatnan. Dumating na si Young Master G. Ang ganda ng araw ngayon. Ang saya-saya. Binibining Jai, hindi ka pwedeng manatiling nanonood lang habang inaapi ang iyong ama. Eksakto. Kailangan mong linisin ang pangalan ng aming emperador. Ang tatay ko. Ang emperador. Mahal, ginawa ko eksakto ang hiniling mo. Dinala ko ang biyenan mo dito. Pero sino ang mag-aakala? Itong si Shang Shishu. Nakahanap ng isang taga-nayon mula sa kung saan-saan para magpanggap bilang emperador. Sandali. Isang taga-nayon? Sinasabi mong siya. Anak, nandito ka na. Pagod ka na sa buhay at gusto mo pa ring maging ama ko. Ako, si Jiwen, ay may isang ama lang. At iyon ay ang lalaking ito, si Ji Zenglin. Kaya siya ang peke. Tay, ang manugang na pinili mo ay hindi si Lin Jinhuan. Si Shang Shixu. Alam ng tatay mo na gusto mo si Shang Shishu. Sinuri ko na siya. Shishu, may mabuting ugali. May ambisyon siya. Pero ako, Walang pero. Sabihin mo lang sa akin ang totoo. Gusto mo ba si Shishu o hindi? minamahal ko talaga siya. Ano ang gagawin natin ngayon? Ang ginto ay dumula sa pagitan ng ating mga daliri. Itong matandang lalaki, ang biyenan ko pala. Ang baho niya. Paano siya karapat dapat maging biyenan ko? Ngayon, kahit anong klaseng basura, akala nila makakapag-asawa sa pamilya G. Kung tatanungin mo ako, hindi rin naman ganoon kagaling si Shang Shixu. Isang dalagita na puro gala ang inaatupag. Anong klaseng halimbawa yan? Hindi tulad ni Lin Jinhuan. Elegante at sopistikada. Maganda at kaakit-akit. Yan ang tunay na babae. Kapag nag-asawa na ang apo ko, dapat ang babaeng tulad ni Lin Jinhuan ang pakakasalan niya. Nanay, saan mo ba nakuha ang ideya na mabuting babae siya? Huwag mo akong tawaging nanay. Kung hindi mo siya napangasahan noon, hindi ako mawawalan ng isang apo. Sa totoo lang, para yun sa kalusugan ng asawa ko. Ibig sabihin lang noon, ayaw niyang magkaanak sa'yo. Kung ang babaeng tagapagmana ng pamilyang G ang napangasahan mo, masaya na sana ang pamilya natin ngayon. Apo kong mahal, pagdating sa pag-aasawa at pag-aanak, dapat mong sundin ang lola mo. Jinhuan, mukhang may pag-asa pa tayo. Lola, noong unang beses kitang nakilala, ramdam ko ang isang espesyal na pagkakilala. Pakiusap, huwag ninyo po akong hamakin. Mabuting bata, magtiwala ka sa lola. Lola, pakiusap, huwag ninyong dagdagan ang apoy dito. Ako ang nagdadagdag ng apoy. Ginagawa ko ito para sa kinabukasan ng ating lahi. Lola, pakiusap, huwag na kayong magbuhos ng langis. Desisyon ito ng emperador pagkatapos ng lahat, kahit na ikaw ang kanyang ina, hindi ka basta-basta pwedeng maging tagapag-ugnay. Ang emperador, si Ji Zenglin. Paano nangyari yon? Ano? Hindi totoo yan.
Hindi ko kailanman sinabi yan, na ang tatay ko ay isang uri ng business emperor. Pero may mga chismis dyan, na ikaw ang anak ng business emperor, at ang emperor ay galing sa pamilyang G. Ang tatay mo nga ay galing sa pamilyang G. Sa totoo lang, may ninong ako, na palaging nasa likod ng mga pangyayari, ayaw magpakita. Pero nandyan siya palagi, tahimik na sumusuporta sa aming pamilyang G. Bakit hindi pumupunta si Jichi? Ito ang tunay na business emperor. Huwag mong sabihing naniniwala ka na si Jichi ang tunay na business emperor. Tatay, dahil kinilala na ito ni Lola, bigyan natin ng konting respeto. Lola, ang dahilan kung bakit itinago ko ang pagkatao ko sa lahat ng mga taong ito, ay dahil ako ay sangkot sa mga gawaing pangnegosyo na may napakaraming komersyal na pamumuhunan. Hindi ko talaga masabi ko ang inuman. Sa totoo lang, ako talaga ay Si Jay Zenglin. Anak mo lang ako. Mula pagkabata hanggang ngayon, hindi ka pa umalis ng bahay ng isang buwan. Paano ka magiging isang business emperor? Pero mabait na mabait sa akin si Jichi. Isa siyang bihirang talento sa pamilya ng tiyuhin mo. Jichi. Ang galing mo talaga, ano, naloko mo pa ang nanay ko. Paumanhin po sa inyong lahat. Usapang pamilya lang po ito, nahiya po kami sa inyo, pasensya na po. Panahon na para magpasya ka. Lagi ko pong iginagalang ang aking ama. Kaya ang pasya ko ay Lin Jinhuan. Yuan. Tay, para sa kapakanan ng pamilyang J, kailangan kong gawin ito. Yuan, salamat. Yuan. Pahihintulutan kitang pumili muli. Tay, sumang-ayon ka na lang. Wala na akong ibang pagpipilian. Ipapaliwanag ko ang lahat pag uwi natin, okay? Bienan. Alam mo ba kung ano ang pinagdaanan ko para lamang mapasunod ang kanyang kamahalin? Ano pa ba ang gusto mo? Nakatatanda ka pa rin sa akin. Palalampasin ko na ito. Pero si Shang Shishu ay dapat parusahan. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na hawakan siya ngayon. Madali lang yan, sa kapangyarihan ng emperador. Inaatasahan kita ngayon, na palayasin si Shang Shiksu. Bigyan siya ng 20 palo. Ayon sa utos ng kanyang kamahalin, bigyan siya ng 20 palo. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na hawakan siya. Magandang araw, Gobernador. Ipinadala kita rito para maghatid ng isang bagay. At ito ang ginagawa mo? Ang inyong kamahalin, iyon ay dahil Tumahimik ka. Ang bawat isang naririto ay buhay pa at nakatayo pa rin dito dahil sa biyaya ng emperador. Ang sino mang maglakas loob na magtanong sa emperador ay agad napapatayin. Jichai, ano nang ginagawa mong nakatayo lang dyan? Lumapit ka at batiin mo siya. Hindi ko kilala ang gobernador. Hindi mo siya kilala? Hindi ba't ang gobernador, tulad ni Yuen, ay iyong ampon din? Ngayon lang nalaman ni Wen na ako ang kanyang amang ampon. Tatay, ayos ka lang ba? Pasensya na, marami kang pinagdaanan. Tatay, kailan mo siya nakilala? Paano siya naging iyong ampon? Hindi ba't may paliwanag ka sa akin? Tingnan mo, gabi na. Simulan na natin ang seremonya ng kasal ngayong araw. Una sa lahat, maligayang pagdating sa inyong lahat sa kasal ng aking anak na si Ji Yuan. May isang anunsyo ako. Ang kasal ngayon ay kinansela. Kanselado? Tatay, nagbibiro ka ba? Naipahayag ko na ang aking desisyon. Kasalan ko ito, hindi sa'yo, Jai Zenglin. Hindi ko inaasahan, may koneksyon ka pala sa Kapitolyo. Noong ikaw ang naninindak sa iba. Hindi kita nakita na nagpatawad. Magsusorry ka sa akin. Sige, lumuhad ka. 3 beses kang yumuko. Baka pag-isipan kong patawarin ka. Ikaw, tatay. Pakakasalan ko si Lin Jinhuan, walang makakapigil doon. Sumasang-ayon ang sarili mong anak. Paano mo, bilang nakatatanda, sisiraan ang kaligayahan ng iyong anak? Wala namang problema kay Lin Jinhuan, di ba? Pinipili ko si Lin Jinhuan. Tatay, huwag mong sirain ang kaligayahan ko. Dahil lang sa sarili mong damdamin. Yuan. Talaga bang alam mo ang kanyang pinagmulan? Alam mo ba kung ano talaga siya sa pribado? Hindi ka naman talaga ang emperador ng negosyo. Di ba? Lolo, ako. Tama na. Hindi ka pa rin magsasabi ng totoo hanggang ngayon? Pero ang galing-galing ko naman. Tingnan mo, sang-ayon sa akin kahit si matandang Ginang G. Sang-ayon sa akin ang buong pamilya G. CJ, simula ngayon, kahit peke ay magiging totoo. Lolo, ang ibig mong sabihin ay,
Gobernador lang ang may hawak sa kanya. Pero tayo, nasa atin ang Grupo Huada. Lahat ng mataas na ehekutibo, sa loob at labas, ang sumusuporta sa atin. Huwag mong kalimutan, ang mga tao ng Grupo Huada ay mga tao ng pamilya G. Kung ang Grupo Huada ang magsasabing ikaw ang emperador, ikaw na ang emperador. Tara na. Ninong, hindi mo na kailangang magpakahimik pa. Tinulungan mo ang Empress ng dakilang siya na makumpleto ang depensa komersyal. Ang Empress ay pinahintulutan kang ibalik ang iyong pagkakakilanlan bilang emperador ng negosyo. Ngayong gabi, ang mga pinakamayayaman sa buong mundo ay darating sa Jiangcheng. Narito rin ang Empress para masaksihan ang sandaling ito. Ang sandaling ito. Ang tagal ko nang hinintay ito. Ngunit sa nakalipas na mahigit 30 taon, sa iba't ibang pangkat ng Angkanji, matagal nang pinamumuguran ng mga ahas ang grupo. At napansin ko rin na lihim na nakikipag-ugnayan si Jichi sa mga pinuno ng grupo. Sa palagay mo ba dapat natin? Hindi na kailangan. Ito ay isang pagkakataong dumarating lang minsan sa isang buhay. Dahil nagpapakita si Jichi. Kapag hinayla ang isa, mahihila ang lahat. Wow, ito pala ang kastilyo ng pamilya G. Ang ganda-ganda. Kapag nakapag-asawa na ako sa pamilyang ito, lahat ng ito ay magiging akin na. Kapag nakita na ni tatay ang lab report na ito, tiyak na payag na siya sa'yo. Bakit hindi ka muna maglibot-libot? Hahanapin ko muna si tatay. Kayong dalawa, alagaan niyo siya. Mahal, wala kang hiya. Inimbita ako ni Tio sa estate. Aalis na ako. Hulihin siya. Lin Jinhuan, ano ang ibig mong sabihin? Array. Ang sakit ng tiyan ko. Mahal, sagipin mo ako. Huwag mong sabihin na ikaw. Kaya nga, ipinilit kong pakasalan si Lin Jinhuan. Alam kong hindi mo siya gaanong pinapahalagahan. At alam ko rin na nabigo ko si Xiang Shixu. Sigurado ka bang sa'yo ang bata? Nangyari iyon nang lasing ako, tay. Nagkamali ako, isang pagkakamaling magagawa ng kahit sinong lalaki. Hindi, Shishu. Si Ji Yuan na pinag-iinteresan mo. Magkasama na pala kami ng matagal. Ang inosente mo, nagpapakatapat ka pa, ika-21 siglo na ngayon. Lin Jinhuan, kadiri ka at walang hiya. Ngayon, ako na ang minamahal ng pamilya Ji. Ang dinadala kong sanggol. Ang magiging susunod na tagapagmana ng pamilya G. Bitawan mo ako. Itay, Shishu, malapit nang mabangkarote ang kumpanya natin. Masyadong mabagsik ang pamilya Lin. Ipinipit nila tayo. Lin Jinhuan, bakit mo ako ginaganito? Anong ginagawa mo? Ipapakita ko sa'yo. Ang mangyayari kapag ninakaw mo ang lalaki ko. Ano bang ginagawa mo? Anong lakas ng loob mong hawakan ng isang taong nasa ilalim ng aking proteksyon? Sir, nakikiusap po ako. Iligtas ninyo ang pamilya Xiang. Huwag kang matakot, anak. Halika rito. Huwag kang mag-alala tungkol sa mga problema ng iyong pamilyang Xiang. Ako mismo ang lulutis niyan para sa'yo, pangako ko. Yuan, ang putang iyon kanina. Muntik na akong mawalan ng bata. Hindi mo ba alam na dapat mong kontrolin siya? Dad, alam kong gusto mong ipagmalaki ang iyong kapangyarihan bilang nakatatanda, pero kailangan mong malaman kung kailan titigil. Sa bahay, si Lola ang may hawak ng kapangyarihan. Sa labas, si Godfather ang namamahala. Kasama ka ba sa listahan? Tama na. Yuan, mukhang hindi ka nga nagtitiwala sa sarili mong ama. Bakit ka pa bumalik sa pamilya G? Ako ang babaeng Panginoon ng pamilya G. At ito ang aking mga alila. Patay na ba lahat ng mga alila ng pamilya G? Hindi talaga kami magkasundo ng biyenan ko. Dapat hindi na kami magkasama sa iisang bahay. Palayasin mo siya. Yuan, ano ba tong pagiging tahimik mo? Ano pang hinihintay mo? Gawin mo. Narito si Fuling, commander ng Governor's Mansion, upang protektahan ang kanyang kamahalan. Tingnan natin kung sinong may lakas ng loob na hawakan ang emperador. Ano? Gusto mo pa rin akong paalisan?
Yuan. Mas magaling ang ninong ko. Ginawa niya akong CEO ng WADA Group. Ngayon, tingnan mo ang tatay mo. Minsan, talagang napapaisip ako kung tunay kang ang anak niya. Hindi naman siya ganyan dati. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip niya nitong mga nakaraan. Malamang nababaliw na siya. Gusto kong imbestigahan mo ang isang bagay. Itong bata, ano ba ang totoong kwento? Opo, Mr. G. Bigyan mo ako ng isang oras. Oo nga. Sa pamamagitan ng pagmamanobra ng pamilya G, si Jichi, ibinigay ang posisyon ng CEO kay Lin Jinhuan. Gayunpaman, dahil walang kapintasan ang corporate structure ninyo, para magawa ito, kailangang ipagpalit ng pamilya Lin ang buong yaman nila para dito. Lin Jinhuan, hayaan mo siyang mag-ani ng kanyang itinanim. Naiintindihan ko. Shishu, kung tunay mong mahal ang anak ko, at gusto mo pang makasama siya, tigilan mo na ang pag-aatubili. Ako na ang bahala sa lahat para sa'yo. Sige, ngayon, dapat nating asikasuhin ang sarili nating negosyo. Mula ngayon, sa iyo na ang WADA Group. Ibig mong sabihin, gusto mong magsilbi ako bilang CEO ng Huada International? Hindi. Paano mas mataas ang ranggo ng isang CEO kaysa kay Lin Jinhuan? Kung gagawin natin ito, tayo ang magiging chairman of the board. Hoy, Lolo, kumusta na ang paglilipat ng equity? Si Director Liu, isa sa 3 pangunahing shareholder, ay nasa panig natin. Dapat ayos lang, di ba? Maayos naman ang lahat. Ang 3 pangunahing shareholder ay nasa conference room na ng dating Huada Group at nilagdaan na ang kasunduan sa paglilipat ng equity. Magaling! Ang galing naman, Lolo. Darating na si Lin Jinhuan sa anumang minuto. Lolo, ano na ang nangyari sa paghirang ng CA? Kumusta na yon? Ayos na ang lahat. Pero kailangan itong gawin sa kapinsalaan ng pamilya Lin para mapasok si Lin Jinhuan sa posisyon ng CA. Hindi, Lolo, mabangkarota man ang pamilya Lin o hindi. Ano ang pakialam natin? Bangkarota. Anong bangkarota? Nagbitaw siya ng telepono. Wala yon. Naghihintay lang kami sa'yo. Tara na. Ginoong G, nandito na kayo. Gusto nyo bang akong magpasok sa inyo? Hindi. Hindi ba't nandito na ang lahat ng 3 pangunahing shareholder? Mauna ka na at sumama sa kanila. Magkita na lang tayo mamaya. Tatawagan kita kung may kailangan ako. Isasama ko muna si Shishu para masanay sa loob ng layout. Shishu, sa unahan ay ang aking pangunahing opisina. Ayaw mo talagang sumuko. Ano, Jiz Henglin, palagi mo nang dinadala ang isang dayuhan. Ano ba ang gusto mong mangyari? Ginagawa ko lang ang alam kong tama. Tama na. Ikaw. Tay, okay lang na nandito ka. Pero bakit mo dinala si Xiang Shiksu? Nandito siya para maghawak ng posisyon. May problema ka ba dyan? Ang posisyon ng CA, ibinigay na ito ng aking ninong kay Lin Jinhuan. Tara na, Jinhuan. Dapat ba tayong pumunta roon? Siyempre naman. Makakapanood tayo ng palabas. Tara na. At ikaw? Ikaw ba ang bagong CEO? Si Lin Jinhuan, CEO Lin. Narinig ko, si CEO Lin na ito ay manugang ng Business Emperor. Kahit ang 3 pangunahing shareholder ay lumabas para suportahan siya. Ipinapakita nito na si CEO Lin ay mataas pa rin ang pagtingin ng Business Emperor. Tama ka. Ito ang nagtatag ng Huada Group. Ang Business Emperor, si Jichai. Siya ang chairman ng board. Ang inyong kamahalan. Ako si Wuhi, ang Consul General ng WADA Group. Ako ang namamahala sa pang-araw-araw na operasyon ng WADA Group. Bago dumating ang CEO, ako ang may hawak ng lahat ng pang-araw-araw na gawain ng WADA Group. Pwede nyo na lang akong tawaging Wuhi. Ako si Xiao Fang. Ako si Xiaodong. Ako si Xiaodong. Ako si Xiao Chi. Ako si Xiao Chi. Tay, pakiusap, huwag mo nang guluhin pa ang sitwasyon. Hinabol mo pa ako rito. Dumating ako para paalalahanan kayong lahat. Mag-ingat kayo sa Jichi na ito. Lin Jinhuan, kung ipipilit mo talagang maging CEO, dapat mong pag-isipang mabuti. Siguradong malulugmok ang inyong pamilyang Lin. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang kailangan ko lang ngayon ay ang selyo ng chairman. Kapag naiselyuhan na ito, hindi malulugmok ang pamilya nating Lin. Tataas pa tayo ng husto. Lin Jinhuan, ikaw mismo ang nagsabi.
Huwag kang magsisi. Shisho. Ipakita mo sa kanya. Tama. Pagkatapos lang selyuhan at lagdaan ng chairman para sa kanya, at lagdaan, magkakabisa ang kanyang appointment letter. Tay, ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang si Xiang Shiksu? Si Xiang Shiksu, ang chairman ng Huada Group. Tama. Siya, ang tunay na chairman ng board. Ang kakatawa naman. Ang babaw ng kasinungalingan na kayang-kaya mong gawin. Alam ng lahat na ang pwesto ng chairman sa Huada Group ay laging bakante. At ang pwestong ito ay para sa negosyanteng mayaman. Bukod pa riyan, ang Huada Group ay pagmamayari ng pamilyang G. Paano ito maibibigay sa isang dayuhan? Imposibleng maisip yan. Ang pamilya Xiang ay bangkarote na, ni hindi nila kayang protektahan ang sarili nila. Siya, si Xiang Shiksu, paano siya magiging chairman ng board? Pamamahala sa daan-daang bilyong assets ng Huada Group. Mga kasama, huwag kayong padala sa kanya, siya ay talagang ginan ko. Lagi siyang hindi sang-ayon sa pagpapakasal ko kay Yuan, kaya nandito siya para manggulo. Lin Jinhuan, gusto mo ang pwesto ng CEO, maaari kong ibigay sa'yo. Pero figurehead lang yan, hindi ba? Sa ganitong paraan, ang pamilya mo ay mawawasak. Anong hindi magugustuhan dyan? Mawawasak, anong pagwawasak? Tama na. Huwag kayong makinig sa kalokohan niya. Sabi niya, shareholder daw ito. Sino ang nakakita sa kanya? Sino ang nakakakilala sa kanya? Lahat kayong nandito. Umalis kayo rito, ngayon din. Huwag niyo akong pilitin na tawagan ang seguridad. Sa tingin ko, kayo ang dapat umalis. Ha, tigilan mo na ang pagpapanggap. Huwag kang magpanggap. Sabi mo, ikaw daw ang chairman. Ikaw ang chairman? Paano mo mapapatunayan yan? Chairman, may dala akong litrato ng founder dito. Baka naman. Hindi naman ito kamukha niya. Mukha pang ang ninong ko. Sabihin ninyo sa akin, hindi ba tama? Ang tagal ko nang hindi nakakabalik sa grupo. Paano naging puno ito ng mga tanga? 20 taon na ang lumipas mula nang kunin ang litratong ito. 40 taon na ako ngayon. Paano ako magiging pareho ng itsura? Ang paggulo sa kasal ko ay sapat ng masama. Ngayon nandito ka para sirain ang appointment ko. Hindi ko kailangan ng biyanang tulad mo. Mga guard, palayasin ninyo ang dalawang ito. Oo, ang heiress ng pamilyang Lin ay personal na hinirang bilang CEO ng Business Emperor. At ang 3 major shareholder ay nasa itaas ngayon. Nagpaplano ng welcome banquet para sa Business Emperor. Ito na ang pagkakataon ko para magningning. Seguridad, dalhin ninyo ang dalawang matandang walang alam na ito at paalisin sila rito. Gusto kong makakita ng magtangka. Hoy, Secretary Zeng. Bakit hindi gumagana ang telepono mo? Nasa office area ako. Bumaba ka rito agad. Bilisin mo. Ituloy mo lang ang pagpapanggap. Ngayon, tinatawagan mo na ang secretary mo. Mukhang ginawa mo ang homework mo. Tama na. Sa aking katayuan bilang chairman ng board, inuutusan kita na alisin ang dalawang itong mga gulo na sumisira sa kaayusan. Palabasin sila. Mga bulag at tanggang tao. Nakakadiri. Lin Jinhuan. Makinig ka sa akin. Pagdating ng panahon, huwag kang maglakas loob na lumuhad at magmakaawa. Dalhin siya palayo. HMPH. Tigil. Hoy, Anong ginagawa mo? nagpapanggap itong lalaking ito bilang chairman ng board, at siya ang gumugulo sa operasyon ng kumpanya. Ilalabas na lang sana namin siya. Nagpapanggap bilang chairman. Sinasabi mo bang siya ang business emperor? Ano ba ang tono mo? Alam mo ba, isang salita lang ng godfather ko, mapapalis ka, mapapalis. Ang kapal ng mukha mo. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang palayasin siya? Ako na ngayon ang presidente ng WADA Group. Ang sinasabi ko, dito ang masusunod. Sa tingin mo ikaw ang boss dito, tumingin ka sa salamin sa banyo, at tingnan mo kung karapat-dapat ka ba. Sige, tama na yan. Dumating na ang iba't ibang leader ng Huada Group. Iminumungkahi kong malaman mo ang lugar mo. Bulag at ignorante, ganyan nga kayong mga tanga. Paumanhin, chairman, huli ako. Tinawag mo siyang chairman. Ikaw nga ba talaga ang chairman ng Huada Group? Imposible yan. Bakit imposible? Si Xiang Shisho ang humalili, bilang chairman ng consortium ng WADA Group. Ako ang manugang ng emperor. Ako. Paano siya magiging chairman? Ang putang iyan, anong karapatan niya? Godfather, bakit hindi ka nagsasalita? Siguradong sila ito. Binayaran nila ang sekretarya ko. Pangungurakot.
Mahal na Panginoon, sa palagay mo ba, madali ba akong mabibili? Wuhi, kunin mo na ang huling sweldo mo at umalis ka. Umalis ka. Pakiusap, Secretary Juan. Alam kong nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ninong, ano ang nangyayari dito? Ngayon, siya na ang chairman ng Lupon, at ako lang ang punong ehekutibo. Gaano katapang ang babaeng ito? Bakit kailangan niyang laging lamangan ako? Tatay. Aminado ako na si Shiksu ay kahanga-hanga. Pero ang paggawa nito ay ikahihiya ko. Paano kung hindi ako sumang-ayon? Ang iyong anak ay talagang nahirapan. Naiintindihan mo ba ako? Hindi ko kayang ipagkanulo si Lin Jinhuan. Lalo na hindi ko kayang magpakita ng kawalang galang sa mahal na Panginoon na sumuporta sa pamilyang G sa loob ng mahigit 30 taon. Ang pasasalamat ang itinuro mo sa akin. Walang mali sa pasasalamat. Pero hindi mo makilala ang tama sa mali. Mali si Shishu. Ikaw ay hindi karapat-dapat sa isang asawang kasing ganda ni Shishu. Pero ginaya mo ang mahal na Panginoon, iyan ay hindi matatanggihan. Sa palagay mo ba makakalusot ka? Ang tatlong pangunahing shareholders ng Huada Group ay nasa itaas lahat. Bababa sila sa ilang sandali para dumalo sa Imperial Banquet na ito. Alam mo ba ang magiging bunga nito? Jayuen, anong klaseng tao si Tito? Hindi mo ba alam? Ito ay usapin ng pamilyang G. Anong karapatan mo para husgahan ako? Anong klaseng tao ang isang negosyanteng tycoon? Kung ipipilit mong gamitin ang iyong posisyon para sa personal na paghihiganti, CJ, dadalhin natin ito sa lupon ng mga direktor. At doon natin makikita kung sino ang nagsasabi ng totoo. Magiging malinaw na malinaw. Sir, lahat ay iginagalang at natatakot sa'yo, dahil ama ka ni Yuan. Kaya, kahit anong hingin mo, sabihin mo lang, pumapayag kami. Ganoon ba ang posisyon ng CEO? Gagawin mo ang lahat para dito. Tama ba, Lin Jinhuan? Siyempre, Kahit na ibig sabihin nito ay isakripisyo ang buong pamilya Lin. Mabuti, napakabuti. Hindi na kailangan ng maraming salita. Tama? Heto, Shishu, lagdaan mo ang kanyang appointment letter. Heto, Pero, sir, gawin mo ang sinasabi ko. Malapit nang mabangkarote ang pamilya Lin. Tingnan natin kung paano ka iiyak. Ako na ngayon ang CEO ng Wada Group. Chairman, ito ang lahat ng assets ng Lin Group. Nakuha na ng Wada Group ang lahat ng ito. Pakitingnan po. Anong karapatan mo para maging general manager? Sasabihin ko sa'yo kung bakit, dahil si Ji-Chi ang nagbenta ng buong Lin family sa Wada Group. Kaya ka naging general manager. Gets? Ano, ibinenta mo ang negosyo ng pamilya Lin. Jinhuan, para sa ikabubuti mo ito, bakit ka nakikinig sa kanya? Wala na ang negosyo ng pamilya Lin. Tapos para sa ikabubuti ko raw. Alam mo na pala ito. Oo, dahil siya ay isang ganap at lubos na sinungaling. Tama ka. Si Ji Zinglin. Ay ganoon nga talaga. Nagpapanggap na negosyanteng hari. Tapos naglakas loob pang pumunta rito para manggulo. Ha? Hinahampas mo ako? Bitawan mo, nakatatanda ako sa'yo. Palalampasin ko na. Dahil matanda at mahina ka na, ikaw na ang bahala. Hoy! Jay Zenglin, gago ka. Hintayin mo lang pagdating ng tatlong major directors. Tingnan natin kung gaano ka pa kakapal ang mukha mo. Ang tatlong major directors, kahit dumating sila, mga tau-tauhan lang sila sa harap ko. Anong magagawa nila kahit magpakita sila? Sino ang may kapal ng mukha? Na walang respeto sa amin, ang tatlong major directors? Ji Zinglin, patay ka na. Ikaw pala ang namamahala, Chairman Zhang. Ikinagagalak kitang makilala. Nasaan naman ang dalawang iba pang board member? Malapit na silang dumating. Pareho silang impostor. Ang isa ay nagpapanggap na business emperor. At ang isa naman ay inagaw ang pwesto ng chairman sa Wada Group. Ano? hindi ko kilala si Chairman Chang. Ngayon naiintindihan ko na. Itong si Ji Zinglin ay hindi naman pala emperor talaga. Siyempre, si Shang Shishu ay hindi rin chairman. Ngayong nahayag na ang katotohanan, magkakaroon tayo ng palabas.
Hinampas mo ako. Hinahamon mo ako? Anong pakialam mo kung sinuntok kita? Hindi mo alam kung sino ako. Sino ka ba? Lahat dito ay may kinalaman. Kung maglakas loob kang hawakan ako, mag-iiba na ang usapan, mga gwardya. Jai Zenglin, isang faking appointment letter, at akala mo maluloko mo ang lahat. Saan mo nakuha ang kapal ng mukha mo? Mga kasama, ang lalaking ito sa harap ko, ay walang kapangyarihan sa kahit sino. Anong klaseng chairman siya? Nakakatawa naman. Bigyan kita ng pagkakataon. Kaming tatlong direktor, ang may tunay na kapangyarihan sa WADA International. Kung mapapakilos mo kahit isa sa amin ngayon, saka ako bulag. Maaari ko bang itanong kung sino sa amin ang mapapangyarihan mo? Ano ba? Nalunok mo ba ang dila mo? Kakakapasok ko lang. Gets, ang manugang ko, ang general manager ng Huada Group. Wala ang manugang mo, di ba't ang daldal-daldal mo kanina? Bakit ngayon, para kang kinain ng dila? Itama mo ang ugali mo ngayon din, at magmakaawa ka ng maayos sa akin. Baka sakaling kung maganda ang mood ko, baka payagan kitang umalis. Magmamakaawa sa'yo? Akala mo karapat-dapat ka? Ikaw, Sige, kung ganoon. Piliin mo ang yaman. Biyenan, hindi makakabuti sa'yo ang pumili ng yaman. Pwede bang iba na lang ang piliin mo? GU1. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung paano sa isang pangungusap lang. Kaya kung gawing pinakamayaman, si Shang Shisho. At kayong lahat, panoorin ninyong mabuti kung paano noong araw ginawa kong umangat nang mabilisan ang inyong pamilyang G. tatay. Ano ba ang balak mong gawin? Ha 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 ha. $2 at 60 sentimo lang ang pera ni Shang Shisho. Tatay, hindi ka ba kikilos? Lubusang nahiya na ngayon si Xiang Shixu. Shang Shishu, kung luluwag ka ngayon at humingi ng tawad sa akin, baka payagan pa kitang umalis. Hindi pa huli ang pagluhod ngayon. Ang manugang ng pamilyang G ay hindi lang isang manugang, kundi ang may hawak sa kalahati ng mga ari-arian ng WADA Group, ang tagapagmana. Ngayon ay inaanunsyo ko ang pagtatalaga kay Shang Shishu bilang chairman ng WADA Group. Mga personal na ari-arian at mga kolektibong ari-arian ay naibalik na ang paggamit. Tingnan, umangat ang rango ni Shang Shishu. Ano, paano umangat ng ganito kabilis ang rango? 3 milyon. 9 milyon. 70 milyon. Umaangat pa rin. 670 milyon. Ay nakapasok na sa top 10 nanograms Hacheng ranking. Paano ito umangat ng ganito kabilis? Ang personal na kayamanan ay umabot na sa 1 bilyon. Siya na ngayon ang pinakamayaman sa Hacheng. Itong bruha, ano ang karapatan niya? Ngayon, Tay, hindi ako naniniwala dahil lang sinabi mo. Magiging pinakamayaman siya sa buong mundo. Jichi, at hari ng komersyo pa ang tawag mo sa sarili mo? Jai Zenglin. Nakipagsabuatan sa iyong sekretarya, nagnakaw ng mga kumpidensyal na impormasyon. At ninakaw ang pera ng Huada Group. Ngayon, hawak ko na ang iyong sekretarya. Iwu, itong dalawang impostor. Alin ang halatang peke sa isang sulyap? Arestuhin sila. Jai Zenglin, may mga huling salita ka ba? Huling salita. HMP. Akala mo makakaalis ka rito ng buhay ngayon? Kaya kitang ipawala sa mundong ito ngayon din. Hindi yan banta, babalayan. Mukhang malawak ang kapangyarihan ni Jason. HM. Narinig mo na ba ang tungkod ng emperador? Ang tungkod ng emperador. Alam kong lubos kung gaano kahalaga ang trono. Ang korona, simbolo rin ito ng kapangyarihan at kayamanan. Para sa emperador ng Daksha, paalala ito sa kanyang mga nakatataas. Hindi mo sinasabing sa akin na mayroon kang trono, di ba? Paano posible na mayroon siyang trono? Ang trono ay napakabihira. Ang trono, bakit kaya hindi ko pa naririnig ang tungkol dito? G-Chen. Mukhang medyo mapatla ka. Hindi masyadong maayos. Wala nang oras para gumawa ng peke ngayon. Nauubusan na tayo ng oras. Buti na lang at nakarating ako sa tamang oras. Sino ka ba sa palagay mo? Paano mo nang ahas sa pagdudahan ng pagkakakilanlan ng business emperor? Gobernador Zhao, ano ang sinasabi mo? Sinusunod lang namin ang mga patakaran ng Huada Group. Malinaw na peke ito. Oo,
Ang biyenan ko ay may-ari ng 70% ng shares ng WADA Group, nakasulat ng malinaw. Paano niya nakuha ang mga shares na ito? Hindi kaya may kinalaman ng mga daga sa WADA Group. Dito, ang nakalagay na pangalan ay si Ji Zhanghai. Susubukan kong makipag-ugnayan sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? HMM. Bakit hindi tumatawag? Paano nangyari yon? Bakit walang makontak na kahit sinong executive ng pamilyang J? May nangyari ba? Bakit? Nasa kulungan na silang lahat ngayon. Hindi biro ang mga krimeng pang-ekonomiya. Sa puntong ito, malamang isinumbong na nila kayong lahat. Mga gwardya. Lene. Sandali lang, ang pangatlong pinuno ang natural na makakapagpatunay niyan. May koneksyon at kapangyarihan siya, kaya mapagkakatiwalaan ang kanyang salita. Buti na lang, nasa panig ko si Director Liu. Director Liu, may tao pala rito na nangahas na pagdudahan ang aking pagkatao. Sino ang emperador ng negosyo? Mas alam ko kaysa kaninuman. Direktor Leo, ikaw ang pangatlo sa kumpanya. Tiyak na nakita mo na ng harapan ng kanyang kamahalan ng emperador. Siyempre, kung sino ang tunay, at kung sino ang peke, madali mong makikita. Siya ang tunay na emperador ng negosyo. Sa totoo lang, siya rin ang iniisip ko. Tama ba? Ang hatol ko, ang hatol ni Lin Jinhuan, ay hindi kailanman nagkakamali. Ang tadhana ko ay maging manugang ng emperador. Tama ba? Direktor Leo, sigurado ka ba? Tumahimik ka. Alam mo ba kung sino ang kinakatawan ko? Hindi ko kailangang malaman. Alam ko lang na sa isang salita mula sa akin, masisira ang iyong reputasyon sa isang iglap. Fooling. Tigilan mo ang pagpapanggap. Fooling. Bitawan mo. Array, 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 at ito pa. Haha. Aba, Nako. Jichi. Hindi ko inaasahan. Sa edad mo, bata ka pa rin sa puso. Tanga. ikaw. Sabi ko, tanga ka. Akala mo, sa pagpapasok ng mga shareholder, ay makokontrol mo na ang WADA Group? Alam mo ba talaga kung ano ang gyera sa negosyo? Alam mo ba kung ano ang sabutahe sa korporasyon? May kakayahan ka ba na makalabas sa isang masikip na sulok at baligtarin ang sitwasyon? Akala mo, magiging hari ka talaga? May itinatago kang baraha sa manggas, ano? Pasok. Mukhang ang mga taong ito ay hindi rin sumusunod sa kanila. Dahil ang mga taong ito ay sumusunod lang sa hari ng komersyo. Pasok. Hari ng Timog Asya, hari ng Kanlurang Chu. Hari ng Silangang Bayan. Kami ay nagpupugay sa mahal na hari. Dumating na ang Imperatress. Pagbati, pinag-isang dugong kapatid. Narito na ang kagalang-galang na Imperatress. Mabuhay ang Imperatress. Mabuhay ang Emperatriz. Mabuhay ang Emperatriz. Sa araw na ito ay magbabalik ang emperador. Narito ako upang saksihan ng seremonya kasama si Ginoong Ji Zinglen. Maaari na kayong tumayo. Salamat po, inyong kamahalan. Ilang taon na ang nakalipas, inyong kamahalan, ngunit nananatili pa rin kayong matalas gaya ng dati. Kapag natapos na itong bagay na ito, magbabalik tayo sa kabisera ng magkasama. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, maaari nating muling gumawa ng kasaysayan. Ano sa palagay ninyo? Siyempre naman, ito. Maupo muna kayo. May maliit akong bagay na kailangang asikasuhin. Zinglen, ang mga alalahanin mo ay alalahanin ko rin. Sabihin mo sa akin. May ilan na nag-aalinlangan kung ako nga ang tunay na emperador. Sino ang may lakas ng loob na pagdudahan ang iyong pagkatao? Sino ang may lakas ng loob na pagdudahan ang iyong pagiging emperador? Talaga, sino ang may kapal ng mukha na pagdudahan ng pagkakakilanlan ng emperador? Dahil narito ka ngayon, ibunyag natin ang katotohanan sa buong mundo ng magkasama. Walang problema. Ang titulo ni Zinglen bilang emperador ng komersyo ay iginawad ko ng personal. Direktor Liu. Poong mahal na hari, kasalanan ko po ang lahat. Nadala po ako sa bitag ni Jichi. Hindi ko napigilan ang aking mga pagnanasa.
Maawa po kayo sa akin. Dalan siya palayo. Seguridad, palayasin ang mga impostor na ito. Mula rito, siguraduhing parusahan sila ng mabigat. Yuan, dinadala ko ang iyong anak, iyong sariling laman at dugo. Hindi mo ako maaaring iwan. Tatay. Mali ako tungkol dito. Ngunit kailangan ng bata ang kanyang ina. Tingnan mo ang sarili mo. Ito ay hindi man lang aking sariling laman at dugo. Lin Jinhuan. Gaano kakatapang na magsinungaling sa akin? Yuan. Tumahimik ka. Ayokong makita ka muli. Dalin siya palayo. Paumanhin. Mapapatawad mo ba ako kailanman? Salamat sa pagpapatawad sa akin. Napakadali para sa batang iyon. Salamat, tatay.